Hi everyone, this is Stacey and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to repot yung mga succulents na tinanggal natin sa big basin. So, nilagay ko siya sa isang tray. Ito sila. May Echeveria Blue Cloud, may Topsy-Turvy, may Hercules, may String of Buttons. So, ito yung pot na gagamitin natin. And yung soil mix is still the same, 50% loam soil and 50% pumice stone. So, hindi ko pinuno yung pot ng soil mixture kasi yung mga succulent na ipapat natin is kasama pang soil yung roots. So, para hindi siya mag-overflow at magkasya siya, hindi ko pinuno yung pot. So, eventually, magdadagdag na lang tayo and I will be using black sand as a top dressing. So, madali lang naman ipat yung mga inaprot natin na mga succulents from the big basin. So, syempre, kailangan din natin linisan kasi ito na rin yung chance natin para maalis lahat ng dried leaf. We have to check first the succulents before we pot it also. So, ganyan lang siya kadaling ipat. Yung soil mixture na ginamit ko, nilagay ko sa pot, is dry soil mixture kasi hindi nga nagwo-work sa akin yung mga moist or wet. Yung soil naman sa roots ng succulents is also dry na. So, ganyan na ang ipapat natin. Ilalagay natin yung succulents dun sa pot and then we put the top dressing na black sand. So, kaya ako naglalagay ng black sand top dressing kasi nga, pine-prevent ko na hindi paglaruan ng house bird yung mga pots. Kasi eventually, mabubunot or ma-disturb yung mga roots pagka nagagalaw sila. So, ayokong nagagalaw yung mga succulents pag bagong repot sila. Yung mga house bird kasi dito asing madami. Tapos pag naglaro sila ng sabay-sabay dyan sa isang pot, nako siguradong bunot ang ating succulent. So, tinatakpan ko yung rice hull ng black sand top dressing. Kasi, pag nakita ng house bird na may rice hull yan, maglalaro sila dyan. Talagang kakaykay nila yon hanggang sa mabunot yung tanim mo. So, katulad nitong Echeveria Blue Cloud na masyadong mahaba yung stem and meron din akong tinanggal na dried leaves dun sa malapit sa inner rosette niya. And then, I have to cut the stem kasi it's too long. Hindi na rin naman ganun ka-healthy yung lower stem niya. So, it's okay lang naman na ipat kagad natin kasi nga dry yung ating soil mixture. So, medyo nahirapan akong itanim kasi mas malaki yung succulent, yung Echeveria Blue Cloud, dun sa pot. Pero okay lang yan, carry lang yan. Kasi wala na akong ibang pot na pwedeng pagtaniman sa kanya. So, for the meantime, dito muna siya and then iripat ko na lang pag well-rooted na siya. So, nakabali pa nga ako ng leaves dyan habang nilalagyan ko ng black sand na top dressing. So, lastly, we're going to pot yung string of buttons o yung tinatawag na barbecue, yung common name niya. So, tinanggalan ko siya ng dried leaves o yung lower leaves niya kasi medyo dry. And then, tinanggal ko na rin yung yung stem. Tapos, fill up ko yung pot ng soy mixture para itutusok ko na lang. Nilagyan ko na rin ng top dressing kasi may hirap na lagyan ng top dressing pag nakalagay na yung string of buttons. So, magkanyan lang kadali. Pag itutusok ko na lang siya kasi mahaba naman yung pinaka-stem ng succulent. So, we're done potting yung mga succulents na nakuha natin or na-uproot natin sa big basin. So, right now, meron pa akong nakita mga dapat i-repot dito sa aking garage area. Ito yung mga pinopagate ko. Tapos yung cactus, bala kong pagsamasamahin na lang sa isang malaking pot.
So, yung mga nilipat ko palang cactus, nilipat ko siya ng pwesto. Dati kasi nasa garage area. Nilipat ko siya sa may front yard ng house. So, siguro next time, i-vlog ko naman yun sa inyo or ipapakita ko. Next time naman, ipapakita ko sa inyo kung saan ko nilagay yung mga nirapat kong cactus na nandun sa front yard ng bahay. So, ito, bala ko din isama dun. Marami pang space dun eh. Actually, yun yung pinag-alisan ng mga succulent na ngayon nasa veranda area na vinlog ko yung update last week lang. So, nakakita ako ng cuttings pala propagation ko ng, I think it's a tomentosa but cinnamon. So, ayan, try natin baka mas lumago siya pag inirepat natin siya dito. Kasi masyadong malaking pot niya. Although, hindi siya nauulanan kasi nakalagay siya sa ilalim ng plant trunk kung saan nandun yung mga arrangement dito sa garage area namin. So, same thing pa rin yung gagawin ko sa pagre-repat sa kanila. So, ayan, may leaf propagation na nga actually kasi nga nalagas yung leaves niya. Kaya nga nilagay ko siya dun sa ilalim ng plant rack para hindi siya mabasa. Tapos ito, from leaf propagation lang din to. So, medyo malaki na siya. And, I want to save also yung mga ceramic pot na yan for the future kung may darating tayong bagong mga gymnos or kabuto. Mas gusto ko kasi lahat ng token sizes na succulent ko is nakalagay dito sa white pot. Mas madali kasing ayusin pagka pare-parehas yung pot. Pag in-arrange mo siya sa isang rack, mas madali siya kasi pantay-pantay ba. Basta maganda siyang tignan pagka pare-parehas yung pot tapos puro white. So, malapit na tayong matapos. I think dalawa na lang itong ipapat natin. Sandali na lang to. So, ngayon, ulan pa rin ng ulan dito sa amin sa Cavite area. Nahihirapan ako, wala akong maipakitang magandang video sa inyo or update sa veranda area kasi nga, it's raining for 1 week already. So, this is the last spot that we have to arrange today. So, let's have a final and closer look ng mga succulent na pinat natin today. Enjoy watching!
So that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.